Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia? O sige, i-challenge ko po itong mga pastor na nandito at saka itong mga hindi katoliko na nanonood sa programa po natin, saan po ba tayong makakabasa sa Biblia? Na yung mga pastoy, meron silang kapangyarihang mangolekta sa mga offering ng kanilang membro in behalf sa Panginoong Diyos. Sige nga po, ilatag nyo nga po yung setas. Anong talata po sa Biblia? Na yung mga pastoy na kapangyarihang tumanggap sa kanilang mga offerings. Bakit po kasi talagang matatawa po tayo. Ginagamit po ng mga pastoy na ito ang salita ng Panginoong Diyos, ang pangalan ng Panginoong Diyos para magkapera lang po sila. At sinasabi na, actually, hindi naman kami hindi naman kami ang humihingi. Meron akong nakitang itong tinatawag na vlog ng isang pastoy. Wala kaming bayad. First, sabi niya, hindi kami yung direktang nangolekta ng 10%. Yung 10%. Yun. Then pagkatapos sabi niya, kasi swildado kami. Meron kaming sweldo. So itong mga pastoy na pala ito, mga bayaran po itong mga taong ito. Di ba? Mga bayaran po itong mga taong ito. Hindi po sila gagawa kung walang sweldo. Saan po kukunin yung sweldo po nila? Sa po, syempre. Di ba? So binubuhay ng mga membro nila, itong mga pastoy. Kaya nga po kung maliit lang yung mga membro, talagang pasmado si pastoy. Pasmado si pastoy. Bakit kasi iilan lang yung magbibigay? Kahit na i-compulsory po nila yung 10%, kung iilan lang po yan, ay talagang, yun, wala pong maibibiling make-up si pastoy para sa kanyang asawa. Wala pong gagamitin na pera si pastoy para ipasyal po niya yung asawa po niya doon sa mga lugar na gusto po nilang pasyalan. Ang ginagamit ni pastoy na pera para ipapasyal po niya yung asawa po niya, ibibili po niya yung ng make-up yung asawa po niya, yung pera na yan galing sa mga membro po niya. Yan po, mga sir, mga ma'am, itong mga hindi katoliko na nandito na nanonood sa programa at nakikinig sa programa po natin, mag-isip-isip po kayo. Naghirap po kayo. Naghirap po kayo magtrabaho for 1 whole day or 8 hours a day. Yung pawis po ninyo, talagang ang dami-dami kasi nagtatrabaho kayo. Naghihirap po kayo pagkatapos yung pera po ninyo, part po ng pera po niyo, ibibigay po ninyo sa pastor ninyo para ibili po yung asawa po niya ng make-ups, yung mga luho po ng asawa po niya, yung ring, yung kwentas, ayun. Yan po ba yung gusto po ninyo? Sa Biblia, wala din po sa Biblia na mga pastor may kapangyarihan na mag-receive ng mag-receive ng mga offerings. Wala po mga sir, mga ma'am. Wala po. Halos naubos ko na po lahat. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan at iba-ibang version pa yung nabasa po natin, wala po tayong mabasa na yung mga pastoy may kapangyarihan or may authority to receive any amount from their members. Wala po. Saan po galing yung authority na yan? Na merong tinatawag na kapangyarihan si pastoy. Authority po yan from the government. Bakit kasi rehistrado po sila as corporation So kaya nga tayong mga Katoliko, pag titingin po tayo sa kanila, pag pinagpeperahan daw po tayo kasi nagbabayad daw po tayo pag magpapadasal tayo, pag magpapamisa nagbabayad daw po tayo. Yan po yung mga kinikwenta po nila Pero hindi po nila kinikwenta yung mga ibinibigay po nila sa pastoy po nila pagkatapos doon lang sa bulsa ni pastoy mapupunta yung mga pinagpawisan po nila. Di ba?